Grabe to, di kinaya kakapasok lang breaking news. Sumabog na sa galit, kumanta na D-Zone. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng MDTV channel. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Pahayag ito Ayan yung the General's viewpoint, ha? The General's viewpoint ni General Macanas. Secretary Vince Dizon ng DPWH. Medyo nakakaawa ang kalagayan ng Secretary sa dami ng problema ng ahensya at medyo may babala siya. Nag-warning, I will love to resign kung ito halos, ito ang kanyang pahayag. Halos hindi na ako natutulog sa kakaisip papaano lilinisin ang napakalawak na korupsyon sa ahensyang pinamumunuan ko. Naku, sasakit talaga ulo mo dyan. Kung yan ang tututukan mo talagang linisin, baka 3 taong kang hindi matulog. Mahirap yan, boy. Napakalawak. Malala ko tuloy yung pahayag noon ng former Secretary Manuel Bunuan. I still believe mas maraming matitino sa DPWH. Grabing Secretary Bunuan na yun. For 3 years na nagtiis tayo sa kanya. Ganyan talaga. Kung sino yung leader niya, yung pumili sa kanya, ganon din siya. Mabuti na lang at may Secretary Vince Dizon na pumalit. Napakalawak na korupsyon sa ahensyang pinamumunuan ko. Kaya, ito na, babala Maganda naman ito. Inuunahan niya na, kaya kung may mga matataas na opisyal na susubukan akong pigilan ang alam ko na tamang pamamaraan sa paglinis, I would love to resign rather than alam nyo na may makialam. Mas gugustuhin ko pang ilagay ako sa ibang ahensya dahil ang korupsyon wag lang tignan sa 2022 to 2025. Ang nakikita ko is nag-ugat pa ito sa mga nakaraang administrasyon, hindi lang ngayon. Ay, hindi. Totoo yun, ha? Meron din naman, siyempre talagang nag-ugat doon sa dati pa. Meron yan. Ako para sa akin, ha? Hindi ko naman sinasabing perfecto si PRRD. Diba? Pero para sa akin is hindi ko para isama si PRRD sa ganyan Diba? Kasi kita nyo naman nung pandemic, uulitin ko, napakalaki ng ginampanan ni PRRD. Lahat tayo na itawid ni PRRD nung panahon ng pandemic. Kasi kung si PRRD ay corrupt, no? Kung corrupt si PRRD nung mga panahon na yon, nung presidente siya, alam nyo, diba? Alam nyo sa sarili nyo, malamang, lahat tayo pinulot sa kangkungan. Hindi, totoo yan, diba? Lahat tayo hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Lahat ng tao walang trabaho. Lahat ng tao talagang walang diskarte, walang dilihensya. Diba? Pero nabuhay tayo ng mga panahon na yon. Nung panahon ni PRRD dahil sa suportang binigay niya. Kung nangungurakot ang pinuno nun, malamang ko, hindi tumirik ang mata natin sa pandemic. Tumirik ang mata natin sa gutom.
Kaya para sa akin, labas ko si PRRD. Pero yung mga nakakaraan, wag na natin i-mention kung sino man yun. Bahala sila sa buhay nila. Siyempre, nagmula doon yan eh. Diba? Pero ito kasing panahon na ito, yung panahon na ito, talagang naging talamak, naging garapal, naging sobra. Diba? Hindi ko naman sinasabi na yung ano ang may gawa, yung ano. Pero syempre, ang nakasama talaga yung mga nakaikot eh. 'Di ba? Yung mga nakaikot yun na nagpasama sa imahe. Kahit sabihin natin na hindi niya ginagawa yung bagay na yon, hindi niya gawain yung bagay na yon, ang nagpasama talaga sa imahe, yung mga alitap-tap na bumubulong, umiikot, yung mga nakaikot, yun ang nagpasama talaga. Hindi ko muna inaano yung ano, 'di ba? Kasi wala pa tayong sapat na katibayan. Pero dun sa iba kasi, meron ng mga testigo ng mga nagpapatunay. Eh. No? Dun sa mga nakapaligid. Diba? Dun sa mga nakapaligid lang, ha? Hindi ko tinutuko yung pinaka, ano. Kaya, ano, kasi talagang dati pa yan. Pero, ngayon talaga is mas lumala ng matindi. Agree ako niyan. Matagal na po na may corruption sa DPWH. Ay, oo, ano? Oo. Kumbaga ngayon lang ano, no? Kumbaga ngayon lang pumutok. Ngayon lang nagkabistuhan. Kasi paano nagkabistuhan? Sinasabi ko nga kanina kasi naging garapalan eh. Siguro ng mga nakakaraan, merong ganon pero hindi naman ganon katindi kasi hindi naman tayo ganon binabaha ng sobrang tindi. 'Di ba? 'Di ba? Noong mga nakakaraang administrasyon siguro meron. Pero nung panahon ni PRRD hindi naman tayo binabaha ng ganong katindi. 'Di ba? Halos naulit lang uli ngayon. Pero nung mga nakaraang administrasyon meron eh. No, meron yung talagang hanggang leeg pa nga yung baha sa amin dati. Ang naaalala ko lang na walang baha nung panahon ni PRRD. Tapos ngayon, naulit-uli. Meron. Nagkaroon na ng malalalim na baha. Doon talaga nagkabistuhan. Kasi syempre, may nilalabas na pondo sa mga flood control project. Tapos, biglang binabaha. Syempre, napaka-imposible naman. Kung ginagastosan ng mga yan, yung flood control natin, is hindi tayo babahain. Kaso doon talaga eh. Yung naging question ng mga tao, yun, doon natutok. Kaya sila nabisto. May mga napapanood akong Facebook Reels ngayon. Senate Senate investigation. Late Miriam Defensor Santiago. Binabatikos niya yung mga tinatawag doon na iniimbestigahan. Matagal na may corruption sa DPWH. At ako, naniniwala ko doon sa pahayag ng mag-asawang Diskaya, panahon pa ng Aquino administration, meron ng kickback system. 10%. Pagdating ng Duterte administration, tumaas ng kaunti, 12 to 15%. Kailang itong administrasyong ito naging 25 to 30% halos na doble. Sinasabi dito na merong mga kickback na ganun, pero mabababa naman. Hindi naman ganun katindi. Eto nga lang, yung sinabi nga ni General Macanas, halos 20+%. Grabe. Di ba? Naging garapalan. Ayun, sinasabi ko, garapalan ang korupsyon ngayon. Tingnan nyo, yung ginagawa ni Saldico, halos lahat na lang ng ahensya ng gobyerno, parang napasukan niya na. DPWH, na-control nila ang DPWH. Flood control projects, ha? Yan. Sipag niya. Yung tikas. Kung saan talaga kikita. Tatag infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. 15 billion. Mabuti na lang at nadiskubrihan ni Senator Erwin Gatchalian. Hindi naman totally ghost. Kailang
hindi natatapos. May mga ghost. Kailangan karamihan hindi natatapos. Kaya nagre-reklamo na po ang AFP. Nanawagan na ang AFP nga kung pwede apurahin nila itong DPWH pag-construct ng mga projects kasi kailangan ng mga sundalo natin. Pinakialaman eh. So, mayroong isang example sa Iloilo. Miag-Aw, Iloilo, mayroong battalion headquarters, infantry battalion. Ako, naranasan ko naging infantry battalion commander. Kubo-kubo lang, tumutulo ang mga tirahan ng mga sundalo. Kawawa ang buhay ng mga army soldiers natin, yung infantry battalion. Ayun, nabigyan, 15 million na pondo para ipatayo ng barracks. Nasaan? Wala. As in, wala. Oh, tip of the iceberg lang yan. Project yun, ang contractor, Sunwest ni Saldico. Oo. Ano ba? Farm to market road. Pero ano, no, grabe talaga yung pinakinabangan ng mga yan, no? No, grabe talaga yung binigay na yaman sa kanila niyang flood control project na yan o anumang mga project diyan. 'Di ba? Halos sila buhay nila naging hayahay. Tayo naging kawawa tayo nung panahon ng bahaan, 'di ba? Siya, hindi na natin alam kung saan tayo tatae. 'Di ba? Siyempre, pag tumataas ang baha, tumataas din yung ano na inidoro mo eh. Oh. 'Di ba? Kaya kung hindi ganun kataas ang bahay mo, kung kawawa din yung mga walang second floor, walang third floor, kung first floor lang talaga. 'Di ba? Pero etong mga to, yung mga nakinabang dyan sa flood control project na yan, grabe. Para silang walang konsensya. Kaya nga sinasabi ko hindi sila karapat dapat doon sa kulungan na pinapagawa, yung magagandang kulungan. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, walang pinagkaiba yung ginawa nila sa karumal-dumal na krimen eh. 'Di ba? Kasi buong taong bayan yung pinahirapan nila ng ganun-ganon. Halos wala silang konsensya. Nakinabang sila sa ganon. Na nakikita nila yung mga taong naghihirap, naglulusong sa baha, nagkakasakit sa baha, nagkakaleptos sa baha. 'Di ba? Tapos pumipila sa binibigay na ayuda kahit baha, kahit umuulan. 'Di ba? Hindi sila na konsensya. Kaya hindi sila worth na ilagay doon sa kulungan na ginagawa yung maganda. Dapat sila ilagay, kung pwede nga lang sila ilagay sa kulungan ng baboy, doon na lang sila ilagay. Di ba? Sobra talaga, nakakapanggigil. Di ba? Wala silang konsensya. Mas wala pa silang konsensya sa tunay na kriminal. Dati, okay pa yung DA na nag-implement. Kailang napunta lahat sa DPWH yung pundo. Eskwelahan. Mga ganyan ba? Grabe. Talamak ang korupsyon ngayon na doble ang kickbacks. Grabe. Kaya, yes. Grabe talaga. Mr. Secretary, totoo. Kailang, unahin mo muna ngayon. Mamaya pupunta na naman kayo sa mga Duterte. Kaya medyo, nung umpisa, bilib ako talaga sa sipag ng sekretary ito. Kailang medyo, akin lang ito, personal ko lang opinion, observation. Parang nagiging selective. Kung mga maliliit, yan, mabilis. Pagsampa ng kaso against district engineers, contractors, no problem. Kaya ang tanong, kailan nyo puntahan ang Ilocos Norte na imbestigahan? Kumbaga para may kinakatigan. Kailan nyo puntahan ang Leyte na imbestigahan? Pag ginawa ito ng Secretary of DPWH, sasaludon ko, bibilib na ko. Kailan habang I don't know, basta yan na yung panawagan ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit hindi nyo imbestiga ng Ilocos Norte? Davao nga gusto nilang imbestigahan eh. Dapat lahat. Di ba? Mga diskaya ang kontraktor doon.
Oo nga pala. Panawagan ni Congressman sino ito? Pulong Duterte, may nagsusumbong sa kanya na nagrereklamo ang mga Ilocano sa Ilocos Norte. Panawagan ni former Governor Luis Chavit Singson. Hanggang ngayon, wala pang nag-imbestiga sa Ilocos Norte. Bakit po? After 3 years siguro. Pero sa ngayon, nga sinasabi ko kahit anong gawin natin ngayon, wala. Wala talaga. 'Di ba? Hindi pwede. Protect me. Hindi pwede yung ganyan. Kaya talagang wala tayong magagawa kundi magtiis na lang mga katunay. Magtiis. 3 years na lang naman Konti na lang. Selective. Mabilis kayo pagdating sa mga Duterte. Isang tawag lang. Pero sana 3 years after 3 years, maging matalino na sana tayo mga katunay. Madala na sana kayo. Pati ako, di ba? Madala na sana tayong lahat. No? Pag-aralan natin kung sino yung mga dapat nating iboto sa 2028. Pakiusap naman, 'di ba? Ako nadala na ako, nauntog na sana mauntog na lahat ng buong Pilipino. 'Di ba? Para matauhan na tayong lahat. Please lang, wag naman kayong didikit sa may pangalan. Hindi porket may pangalan, yun na yun. Hindi porket sikat, yun na yun. 'Di ba? Pag-aralan muna natin kung sino yung mga iboboto natin. Mantakin nyo, pipila tayo ng pagkahaba-haba. 'Di ba? Para bumoto. Tapos ang iboboto natin, pagsisisihan natin bandang huli. 'Di ba? Kung tayo pipila uli sa 2028 ng pagkahaba-haba, siguraduhin na natin yung ilulusot natin, yung ipapasok natin diyan. Kaya sana mga katunay, magsilbing leksyon at aral na sa ating lahat diyan. Please lang. Ang ombudsman, yes, iimbestigahan namin ang mga kumpanya pag-aari ng pamilya ni Bongo, kung anong mga koneksyon. Yan, mabilis. Kay Bonggong bilis, no? Basta sa mga Duterte, ang bibilis nila Kaya lang, pagdating sa... Baka naging presidente si BP Sara, sabihin, imbestigahan nyo nga si Bongo, sabihin, hindi, masakit ang tiyan namin, hindi namin muna imbestigahan yan. Tapos pagkalaban naman ng mga Duterte ang paiimbestigahan, baka mabilis naman kayo, parang balimbing nalabas nyo yan. I don't know. Kaya, good luck po, Mr. Secretary. Naniniwala ko sa sipag mo at dedikasyon. Kaya lang, Sana nga. sana naman maging patas kayo. Wala kayong sasantuin. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natin ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.